Tulad ng unorthodox, sila ang hindi tradisyonal na pangkat na aking inisip. Tinitigan siya ni Ayel Sang na may pagkalito at nagtanong, sinasabi mo bang yun ang pagkakaiba sa pagitan ninyo at ko? Sumagot siya, maaari mong bigyang kahulugan ito ayon sa gusto mo. Mukhang naintindihan mo na ng husto, kaya ngayon sasabihin ko ang tunay na paksa. Tinitigan siya ni Ayel Sang. Sinabi ni Sohan, isa pang hindi tradisyonal na mandirigmang martial artist ang nagsabing gusto niyang makipagkita sa akin. Nagtanong si Ayel Sang, isa pang hindi tradisyonal na martial artist. Sumagot si Sohan, gusto ko sanang pag-isahin ng Xiangyi Orthodox faction din, pero sinabi nilang hindi nila magagawa dahil abala sila sa pakikitungo sa mga Orthodox factions. Ito ang mga taong hindi tumugon sa aking panawagan, ngunit gusto akong makipagkita. Nagtanong si Ayel Sang, ang Hanhong Unorthodox faction. Sumagot si Sohan, tama, marahil sinusubukan nilang ipakita na sila ang pinakamalakas na Xiangyi Unorthodox faction. Ang paghingi ng pulong ay pormalidad lamang. Napaka-obvious ng gagawin ng isang unorthodox faction, at nilimitahan nila ang mga tao sa pulong sa 10 lamang. Nakangiting sinabi ni Ayel Sang, 10. Hindi ako magugulat kung buong Hanhong faction ang lumitaw sa lugar ng pulong. Tulad ng sinabi mo, napaka-predictable ng ginagawa ng mga hindi tradisyonal na basura, mga patibong, lason, mga nakatagong sandata. Sigurado akong magpaplano sila ng ilan sa mga yun para gamitin sa lugar ng pulong. Pero napakaawa nila, iniisip ba nila na hindi mo inaasahan yun? Sinabi ni Sohan, hindi, marahil iniisip nila na nahuli ko na ang mga plano nila. Naguluhan si Ayel Sang, ano? Sumagot si Sohan, marahil iniisip nila nalilito ako na iniisip na patibong ang pulong. Nakangiti si Ayel Sang at sinabi, kawili-wili. Sinabi ni Sohan, ang talagang kawili-wili ay magdadala sila ng higit pa sa 10 tao. Nagulat si Ayel Sang, huwag mong sabihin. Tinitigan siya ni Sohan, tayo lang dalawa ang pupunta. Pupunta tayo ng mag-isa sa pulong kasama ang Hanhong Unorthodox faction. Tinitigan siya ni Ayel Sang at iniisip, anong kabaliwan ang sinasabi ng taong ito? At sinabi, tingnan mo, pinuno ng tropa Jin, hindi ba mas ligtas para sa iyo na pumunta doon ng mag-isa? Baka isiwalat ko kung sino talaga ako at patayin kita. Naguguluhan si Sohan, ayos lang, pupunta tayong dalawa. Tinitigan siya ni Ayel Sang at iniisip, napakayabang ng taong ito. At nagtanong, ano ang balak mong gawin sa kanila pagkatapos ng pulong? Sumagot si Sohan, kung sila'y basura tulad ng wild green troop, mamamatay sila sa aking mga kamay. Ngunit kung sila ay katulad ng imahe ko ng isang unorthodox faction, kukunin ko sila. Naguguluhan si Ayel Sang, kukunin mo sila. May pangangailangan ba talaga na gawin yun? Baka kakaunti lang ang mga maayos na tao doon. Sumagot si Sohan, hindi ko iniintindi ang antas ng martial arts ng aking mga tauhan. May mga taong tulad ni Gusa at may mga taong tulad ni Gok. May mga taong umuunlad at may mga taong tumitigil sa pagunlad. Ngunit balang araw, kapag tumayo ako, maging sa Chenyang, Chang'an, o Hong, magkakaroon ng isang unorthodox faction na magtatanga ng kanilang mga espada kasama ko. Sino ang nagmamalasakit kung siya'y isang waiter o nagtatrabaho sa isang hot spring? Tinitigan siya ni Ayel Sang na naguguluhan. Sinabi ni Sohan muli, huwag mong tingnan ang mundo gamit ang mga mata ng berserk demon. Nabigo ka na minsan. Pero hindi ko sinasabi na dapat kang maging bahagi ng hindi karaniwan o maging alagad ko, maging tao ka na ayon sa kahulugan ng Ayel Sang at tingnan mo ang mundo sa mga mata ng taong yun. Ayel Sang ang nagtanong ng nalilitong tanong, maging taong yun na nararapat sa kahulugan ng Ayel Sang at tingnan mo ang mundo sa mga mata ng taong yun. Kaya sumagot si Sohan, eksakto, tingnan mo kung sino ang mga tunay na tao sa loob ng Hong Unorthodox faction. Kung mayroong mga pakana, wasakin mo ito. Kung may dapat patayin, patayin mo sila. At kung sa palagay mo hindi na ito masaya at gusto mong mabuhay muli bilang isang berserk demon, maaari kang mabuhay sa panahong yun. Tumingin si Ayel Sang sa kanya at nagtanong, pahihintulutan mo ba akong umalis ng ganoon lang? Ngumiti si Sohan at nagtanong, mayroon bang sino man na kayang pigilan ka dito? Huminga ng malalim si Ayel Sang at sinabi, napakakakaibang tao. Sumagot siya, alam ko. Tumayo si Ayel Sang at tumingin sa kanya at sinabi, tawagin mo ako kapag handa ka na para sa pagpupulong. Si Sohan at Ayel Sang ay naglalakad sa kagubatan malapit sa isang kanal. Sinabi ni Ayel Sang, leader ng tropa, Jin, sa palagay ko malapit na tayo. Bilasan na natin. Sumagot si Sohan, ang tubig ay napakaliwanag.
Marunong ka bang lumangoy? Sinabi ni Ayel Sang, nakalaban ako ng daan-daang laban sa mga bundok, higit sa 50 laban sa tubig. Nakipaglaban din ako ng maraming beses sa mga lugar na napapalibutan ng ulap kung saan wala kang makikita. Nakipaglaban pa nga ako sa mga sitwasyon kung saan may nakakalaso na ulap sa paligid ko. Ang paglangoy, madali lang. Tumingin sa kanya si Sohan at sinabi, tinanong ko kung marunong kang lumangoy, hindi ko tinatanong kung gusto mong magyabang tungkol sa iyong mga laban. Tumingin ng masama si Ayel Sang sa likuran ni Sohan at inisip, tingnan natin kung magiging kalmado ka pa rin pagkatapos magsimula ang pagpupulong. Siguradong kakailanganin mo ang tulong ko, at kapag ginulo mo ako, maghahirap ka talaga. Papunta sila sa isang restoran na nasa gilid ng kanal. Bigla silang huminto at parehong tumingin sa restoran ng may kalituhan. Sinabi ni Ayel Sang, ano to? Hindi 10 sila, 5 lang. Pinili ba nila ang pinakamagagaling? Sumagot si Sohan, hindi yun ang dahilan. Ibig sabihin nito na ang 4 pa ay katumbas ng katayuan ng leader ng Hong Unorthodox faction o mas mataas pa. Naglakad sila papunta roon. Sinabi ni Ayel Sang, Jiz, nagmamagaling ka na naman. Paano mo yan nalaman? Malalaman natin yan kapag nakaharap na natin sila. Tumayo silang dalawa sa harap ng mga tao. Isa sa kanila ang nagpakilala, ako si Song Janggu. Tumingin si Sohan sa kanya at sumagot, ako si Jin Sohan. Sinabi ni Janggu, sa wakas nakilala ko ang sikat na Jin Sohan, pero bakit kayong dalawa lang ang nandito? Sabi namin 10 tao ang dalhin. Sumagot si Sohan, ganito lang talaga. Tumingin si Janggu kay Ayel Sang at nagtanong, saan ka galing? Tiningnan siya ni Sang ng masama at umupo sa silya nang hindi sumasagot. Tiningnan siya ni Sohan, huminga ng malalim si Sang. Tiningnan silang lahat ng nalilituhan. Sinabi ni Sohan, huwag niyong intindihin siya. Maupo na tayo, ipakikilala ko siya mamaya. Sinabi nila, sige, at umupo. Hindi natuwa si Sang habang tinitingnan sila at huminga ng malalim. Tiningnan siya ni Sohan at sinabi ng galit, seryoso ka, itigil mo na yan. Huwag mong sirain ang atmosfera. Tiningnan siya ni Sang. Nagtanong si Sohan, wala bang alak dito? Naguluhan si Janggu, alak. Sinabi ni Sohan, sa tingin ko titigil lang siya kapag napuno na ang tiyan niya ng alak. Tinitigan siya ni Sang at sinabing, pinuno ng tropa Jin, hindi mo ba pwedeng magsalita ng mas magaan? Sagot ni Sohan, sige, gawin natin yan. Pakiinom na siya ng lahat ng alak na gusto niya. Nagtaka si Janggu at iniisip, hindi ba sila natatakot na baka lasunin namin ang alak? Tumingin sa kanya si Sohan at nagtanong, walang alak. Tinawag ni Janggu ang waiter para magdala ng alak. Sumagot ito ng oo at nagpunta para kumuha ng alak. Sinabi ni Janggu, sinabihan ko na ang mga tauhan ng ina maghintay para makapagpatakbo sila ng mga utos para sa atin. Sana ayos lang sayo. Ngumiti si Sohan at sumagot, ayos lang yan. Kailangan talaga natin ng isang taong magpapatakbo ng mga utos sa isang pulong na tulad nito. Ang ganda ng tanawin dito, napaka-open ng lugar. Mahirap para sa sinuman na magplano ng isang pananambang. Mukhang napakaliwanag ng langit ngayon. Napili mo ang tamang araw para sa pulong. Lahat sila'y naguluhan sa sinabi niya. Sinabi ni Sang, nandito ba tayo para sa isang pulong o para maglakad-lakad? Sa bilis na ito, maaabot mo na ang nirvana. Tinitigan siya ni Sohan ng patagilid at sinabi, tulad ng nakikita mo, medyo sira na ang ulo niya kaya pabayaan mo na lang siya. Malamang titigil siya kapag nakainom na ng alak. Sinabi ni Janggu, naiintindihan ko, pero hindi mo ba dapat ipakilala siya sa amin? Sinabi ni Sohan, ang aking escort, isang tagapagbantay. Medyo kakaiba ang ugali niya kaya sana huwag kayong magalit. Kailangan ko ng proteksyon. Galit na nagtanong si Sang, sino ang nagsabi na ako ang iyong eskorta? Sumagot si Sohan, hindi ba, at sige na. Lahat sila'y tumingin ng may kalituhan at inisip, ano bang ginagawa ng dalawang ito? Akala ba nila na biro lang ang pagpupulong na ito? Dumating ang tagapaglingkod at nagsabi, narito na ang alak. Tinitigan sila ni Sohan at sinabi, ibuhos mo kami ng alak. Sumagot ang tagapaglingkod, opo, Ginoo. Naisip ni Jangga na may masamang ngiti, mas madali ito kaysa inaasahan ko. Mga hanggal, hindi nila alam na nilaso namin ang alak. Nagbuhos ng alak ang tagapaglingkod, kaya galit na sinabi ni Sohan, para kanino mo ibinubuhos ang alak na yan? Tumingin ang tagapaglingkod ng may kalituhan. Ngumiti si Sang. Itinapon ni Sohan ang silya at hinawakan ng tagapaglingkod sa kwelyo at galit na nagtanong, alam mo ba kung sino ako? Nang inig sa takot na sumagot ang tagapaglingkod, oo.
Muling nagtanong si Sohan, sino ako? Sumagot siya, ikaw si leader ng tropa Jin Sohan. Sinampal siya ni Sohan gamit ang kanyang libreng kamay at galit na sinabi, alam mo yun, pero alak ang inuna mong ibuhos sa eskorta ko. Baliw ka ba? Sumabat si Junggu, leader ng tropa Jin, pakiusap, itigil mo na. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Galit na tanong ni Sohan, hek, alagad mo ba siya? Hindi mo ba sinabing nagtatrabaho siya sa inn? Sumagot siya ng kinakabahan, oo, sinabi ko. Hek, isang tagapaglingkod na nagtatrabaho sa kalapit na inn. Ngumiti si Sohan at sinabi, ganun ba? At muli siyang sinampal ng malakas, dahilan upang matamba ito. Sinabi ni Sohan, akala mo ba ang pagiging tagapaglingkod ay ganoon lang? Nasugatan ang tagapaglingkod, at may damaloy na dugo mula sa kanyang bibig. Pinunasan niya ang kanyang mukha at galit na tumingin kay Sohan. Sinabi ni Sohan, tingnan mo, para bang gusto kang pumatay ng iyong mga mata. Maniniwala ako kung sasabihin mong isa kang mamamatay tao. Lahat sila'y galit na tumingin kay Sohan. Sinabi ni Sohan, tingnan mo ang iyong mga mata, parang gusto mong pumatay. Maniniwala ako kung isa kang mamamatay tao. Nanginginig na sumagot ang tagapaglingkod, hindi. Inisip ni Junggu, hanggal na bastos. Sinabi ni Sohan sa tagapaglingkod, umalis ka na rito. Umalis ang tagapaglingkod. Ngumiti si Sang at nagtanong, bakit mo siya sinaktan? Naiintindihan ko kung bakit ako ang inuna niyang pagserbisyuhan, dahil mukhang mas matanda ako. Galit na sinabi ni Sohan, inumin mo na lang ang iyong alak, pero tingnan mo muna kung may lason. Ngumiti si Sang at sinabi, lason? Hindi ako naniniwala. Tinitigan siya ni Sohan at galit na nagtanong, lason? Iyan ba ang sinabi mo? Hinawakan ni Sang ang tasa at sinabing, hindi, at ininom ang alak. Masayang inisip ni Junggu, perpekto, ngayon kung iinom lang si Jin Sohan ng nilaso na alak. Sumabat si Sohan, pasensya na sa pagkaputol ng usapan. Sige, ano ang dahilan ng pagtawag mo sa akin, leader ng faction na si Song Junggu? Sumagot si Junggu, narinig kong plano mong pag-isahin ang Han Unorthodox faction, kaya naisip kong pumunta para makipag-usap. Tulad ng alam mo, ang Hong Unorthodox faction ay hindi pa kailanman yumuko kaninuman. Umupo si Sohan at sinabi, tama, ang isang Unorthodox faction ay hindi dapat yumuko sa kahit sino. Kaya ano ang dapat kong gawin upang pag-isahin ang Han Unorthodox faction? Pakinggan kita, ngumiti si Sang at sinabi, wala kang kailangang gawin, mag-aaway lang sila sa isa't isa, at ilan sa kanila ay mamamatay. Galit na sinabi ni Sohan, tumahimik ka. Nagtanong si Sang, bakit, para saan pa ang bibig ko kung hindi ako makakapagsalita, at muli siyang uminom. Inisip ni Junggu, ano bang tingin niya sa amin? Inutusan ni Junggu ang kanyang tauhan na magbigay ng signal para maghanap ng pagkakataon na unang umatake. Si Sang ay umiinom ng alak, at tinitingnan siya ng mga tao ng may kalituhan. Ibinaba ni Sang ang tasa sa mesa at sumuntok. Ang lason ay lumabas mula sa kanyang mga ugat at bumagsak sa tasa, patuloy na tumutulo mula sa kanyang kamay. Lahat sila'y nakatingin ng gulat. Inisip ni Junggu, tinanggal niya ang lason mula sa alak ng ganoon kadali. Tumingin si Sang sa tasa at galit na nagsabi, napakamatinding lason. Isa sa inyo ang kailangang uminom nito ngayon. Tumingin sila sa kanya ng may kalituhan. Sinabi ni Sohan, leader ng faction na si Song, kaya talagang nilason mo ito. May gusto ka bang sabihin? Tiningnan siya ni Junggu. Muling nagsalita si Sohan, sige, isantabi muna natin ang lason. Mag-usap tayo. Tiningnan siya ni Junggu ng may kalituhan at inisip, gusto pa niyang makipag-usap sa ganitong sitwasyon. Baliw ba siya? Sinabi ni Sohan, magtatanong ako ng 3 tanong. Una, kung ang Han at Hobbs Orthodox sect ay naghanda ng isang unyon, at ang unyong ito ay ibinagsak ang Chang'an Unor Orthodox faction at bumaba sa Hong Unorthodox faction, ano ang gagawin mo? Ang unyon ay binubuo ng Jel Wudang, Han Hob, at John Gan. Tiningnan siya ni Junggu ng gulat at inisip, gusto pa rin niyang makipag-usap. Muling sinabi ni Sohan, hindi mo pa ito napag-isipan? Sige, susunod na tanong. Pinatay ko ang patriarkang si Jol upang pabagsakin ang unyon na ito. Hindi ko pinatay ang sinuman mula sa John Gan, pero 3 sa kanilang mga matatanda ang namatay kamakailan. Ang Iron Cavalry Squad ng Hob ay nawasak din, kaya't hindi mabubuo ang unyon sa ilang panahon. Tiningnan siya ni Sang ng patagilid at inisip, napakademonyo niya. Ginamit niya ako para mapuksa sila. Malamang matutuwa siya kung namatay din ako sa proseso.
Malamang magiging masaya siya kung namatay ako sa proseso. Patuloy ni Sohan ang kanyang pag-uusap at sinabi, narinig kong muling magsisimula ang aktibidad ng White Heaven Demonic Cult. Nabigla si Junggo at nagtanong, ang White Heaven Demonic Cult. Sumagot si Sohan, tama. Sabihin nating maglalaban ang White Heaven Demonic Cult at ang Chong'an Unorthodox Faction. Kung matatalo ang Chong'an Unorthodox Faction at bababa ang White Heaven Demonic Cult sa Hong Unorthodox Faction, paano ka tutugan? Iyan ang aking pangalawang tanong. Patuloy na naguluhan si Junggo habang tinitingnan si Sohan. Sinabi muli ni Sohan, wala ka na namang sagot. Kung ganoon, narito ang ikatlong tanong sa sitwasyong aking nabanggit. Kung hindi ako habulin ng White Heaven Demonic Cult o ng Orthodox Sect at sila'y unang pumunta sa Hong Unorthodox Faction, paano ka tutugan? Lubos na naguluhan si Junggo at naisip, kung ang Orthodox Union o ang White Heaven Demonic Cult ay pupunta sa Hong Unorthodox Faction, posible yun. Ang Hanhong ay mayaman sa mga yaman. Muli siyang tinanong ni Sohan, bakit hindi mo masagot ang alinman sa mga tanong ko? Sige, magtatanong ako ng isa pang tanong na hindi kaugnay sa mga nauna. Kung ang Hong Unorthodox Faction ay hinarap ng isang napakalaking kalaban at hindi lang mga miyembro ng Unorthodox Faction ang napatay kundi pati na rin ang mga inosente, sinunog ang mga bahay, nilubog ang mga barko, at lumikha ng 1,000 ulila, kanino ka hihingi ng tulong? Tinitigan siya ni Junggo nang may pagkalito at hinawakan ng mahigpit ang kanyang upuan. Tumingin si Sohan sa iba at sinabi, kayong tatlo, base sa pagbabago ng inyong ekspresyon tuwing nababanggit ko ang ilang teoretikal na posibilidad, tiyak na kayo ang mga pinuno ng ibang rehiyon ng Unorthodox Faction. Hindi ko na itatanong kung saan. Tumingin